Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula pa rin ito kay Erwin na naikwento naman sa kanya ni Ermitanyong Anghel. Walang eksaktong taon kung saan nagaganap ngayon ang kwento ng 6 na maestro, kapuluan ng Negros. Mga kabagis, umpisa ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Sa kwentong ito, nasa hustong gulang pa lamang itong si Anghel. Napadpad siya ng Negros dahil sa isang trahedyang nangyari. Nagkahiwalay sila ng kanyang kapatid nang nagbuwis ang buhay ang kanilang maestrong si Ermitanyong Ramiro upang wag lamang makuha ng masasamang nilalang ang kanyang mga tinatangang mutya at agimat. Nang malapit ng pumanaw noon si Ermitanyong Ramiro, gumawa ito ng isang ritual upang ipadala ang magkapatid na si Carlito at Angelito sa ibang lugar, upang wag lamang silang mapaslang ng mga nilalang na nooy kasalukuyan ng inaatake ang kanilang tahanan. Subalit sa di inaasahang pagkakataon, isang engkanto nang nagligtas kay Ermitanyong Carlinga na nagdala dito sa mundo ng ikalawang daigdig ng mga engkanto. At tanging si Ermitanyong Anghel lamang ang nagawang sakupin ng orasyong ginawa ng kanilang maestro, habang tinatangay siya noon ng lagusang binuksan ni Ermitanyong Ramiro. Nakita niya ang pagliliwanag ng matanda na siyang bumulag sa paningin ng mga nilalang. Bago pa malapitan ng mga ito ang matandang nooy, dahang-dahang na binabawian ng buhay dahil sa tagal na ng pananatili sa lupa. Nakita pa niya ang paglalaho ng matanda sa loob ng kanilang tahanan na kinuha ng isang liwanag na nagmula sa kaitaasan. Matapos noon, tila ba bigla na lang nahulog si Ermitanyong Anghel sa lagusang humigop sa kanya na nagdala sa kanya sa ibang lugar sa kabundukan ng Canlaon sa Negros. Paglapag niya mula doon ay agaran ding nagsara ang lagusan at di na nito namalayan ang mga sumunod na nangyari sa kadahilan ng nawalan na siya ng malay. Nang mga oras naman na yun ay nasa loob siya ng kanyang panaginip, kung saan ipinakita sa kanya ang mga naganap nung iligtas ng mga engkanto si Ermitanyong Carlinga, kung saan nakita niya ang isang batikang mandirigma na may nag-aapoy na kampilan. Matapos niyang masilayan ang bagay na yun, hinila ng kanyang katawan ang kanyang wisyo pabalik sa aktwal na mundo. Kung saan natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng isang yungib sa nanlalabo pa niyang paningin. Nakaaninag siya ng isang maliit na siga na siyang nagbibigay ng liwanag sa loob ng yungib. At sa tabi noon ay nasilayan niya ang isang binatilyo na mayroong iniihaw na karne. Sino ka? Tunog ng boses ni Ermitanyong Anghel na nanghihina sa loob nga ng yungib o kuweba. Gising ka na pala, kaibigan. Kanina, natagpuan kitang walang malay dyan sa kaparangan habang ako'y naghahanap ng makakain. Siya nga pala. Ako si Hiner. Mag-isa lang ako na namumuhay sa lugar na ito. Oh, heto, tubig. Uminom ka muna. Namumutla ka na kasi. Ilang araw ko na kasing tulog, kaibigan. Siya nga pala. Ano bang pangalan mo? Tugon sa kanya ng lalaki. Ako si Anghel. Teka. Nasa ang lugar ba ako, Hiner? Tanong niya dito. Ay, mamaya ka na magtanong, Anghel. Halika muna at kakain na tayo para makabawi ka kaagad ng lakas mo. Wika naman ni Hiner. Habang kumakain sila, tinititigan ni Anghel si Hiner ng palihim sapagkat iba ang pakiramdam niya sa taong yun. Yun bang parang may nakakubli na kung ano sa pagkatao nito.
Kaya naman nakapagtanong siya ng, Nga pala, Hiner. Bakit mo ko tinulungan? Gayong isa kang aswang. tanong ni Lolo Anghel. Aswang? Sino? Ako? Anghel, sa tagal ko nang bubuhay sa mundo, ikaw pa lang nakapagsabing aswang ako. Sagot ni Hiner na tumatawa. Sino ba namang tao ang magsasabi sa iyo niyan, kundi ako lang? Di ba? Sabi mo, wala ka pang ibang kasamang naninirahan dito. Tugon niya dito. Oo nga pala, no? Ang totoo niyan, tamang hinala mo. May dugo nga ako ng isang aswang. Pero hindi puro. Alam mo ba kung bakit? Dahil anak ako ng isang engkantong nangangalaga ng mga kabundukan. Di ko na nalaman ang kanyang pangalan sapagkat palihim ang kanilang naging relasyon ng aking inang isang gabunan na inampun lang ng aming tribo. At namatay din matapos nito akong isilang sa aming tribo na kung tawagin ay mga tumandog. Siya nga pala, Anghel. Nais ko sanang bago sumapit ang kabilugan ng buwan ay wala ka na sa lugar na to sapagkat di ko alam ang mangyayari kapag nagkataong inabutan ka ng kabilugan ng buwan na kasama ko. Dahil kapag sumasapit ang oras na yon, nawawala ako sa aking sarili. Isa din na naging dahilan kung bakit ako pinaalis sa aming tribo. Nag-aari kasi sa katauhan ko ang dugo ng pagiging isang aswang kapag sumasapit ang kabilugan ng buwan. Kaya hanggat maaari, lumayo ka na sa lugar na ito habang maaga pa. Di naman sa itinataboy kita, Anghel. Ayaw ko lang mapahamak ka at makapatay ng isang tao. Pagpapaliwanag pa ni Hiner. Dahil sa mga sinabi naman ni Hiner, para bang naging interesante para kay Ermitanyong Anghel ang buhay ni Hiner. Gusto niya itong maging kaibigan upang malaman niya kung papaano ang isang engkanto at aswang ay nagkaroon ng anak. Kaya naman tinugunan niya ang mga sinabi nito ng, Hiner, wala sa aking bokabularyo ang iwan na lang basta-basta ang taong tumulong sa akin. Kung di dahil sa'yo, malamang sa oras na ito wala na ako. Kaya hayaan mong ibalik ko sa'yo ang pabor. Hayaan mong tulungan kitang makontrol ang sarili mo sa oras na nangibabaw sa'yo ang pagiging isang demonyo o aswang nga. Tsaka huwag mo akong alalahanin, Hiner. Sa oras na nagising ang aking wisyo at nakakagalaw na ang katawan ko, kaya kong ipaglaban ang sarili ko. Wika ni Ermitanyong Anghel sabay kapkap niya sa kanyang dibdib. Subalit nagtaka siya noon nang di niya na mahawakan ang bagay na iniingatan niya. Medyo nataranta siya noon at akma na sanang lalabas sa yungib. Subalit kaagad siyang pinigilan ni Hiner. Teka lang, Anghel. Huwag kang lalabas. Masyadong mapanganib ang gabi sa lugar na ito. Nga pala. Eto ba? Eto ba yung hinahanap mo? Pasensya ka na. Tinanggal ko to sa liig mo kanina. Di kasi kita mabuhat eh. Wika ni Hiner habang inaabot kay Ermitanyong Anghel ang isang kwintas. Mutya ng gabi to, hindi ba? Tanong pa nito. Oo. Tama ka, Hiner. Mutya nga ng gabi ang bagay na ito. Pamana pa ito ng yumao kong maestro. Teka, paano mo nalaman ang isang mutyang kwintas na ito? Nagtatakang tugon naman ni Ermitanyong Anghel habang isinusuot niya ang kwintas. Ay, Anghel, di ba kasasabi ko lang sa'yo? Anak ako ng isang engkanto na nangangalaga ng mga kabundukan. Tugon ni Hiner nang nakangiti. Payong kaibigan lang, Anghel. Ingatan mo ang bagay na yan. Kailangan sa tuwing gagamitin mo yan ay nakatuon sa mabubuting hangarin ng iyong kaisipan. Huwag na huwag mong pupunuin ng puot o galit ang iyong sarili. Dahil kapag sa sandaling ginamit mo ang mutya na yan, na purong galit ang nasa iyong isipan,
kusa ka na lang niyang iiwan. Dagdag pa ni Hinera. Nang matapos na sila sa pagkain, marami pa silang napag-usapan. At habang nasa loob sila ng yungib noon, bigla na lang napatigil si Hiner sa pagsasalita. Kasunod ng pagsasabi nito ng, Sandali lang, Angel. Mukhang may mga bisita tayo sa labas. Dito ka lang. Ako nang bahala sa kanila. Huwag ka munang lalabas ha. Mahinang sabi ni Hiner sabay labas ng yungib. Nang makalabas na si Hiner, naiwan sa loob si Ermitanyong Anghela. Narinig niya noon na may kausap na tao itong si Hiner na isang boses matanda. Oh, Amang, napadalaw na naman ata kayo. May maipagdilingkod ho ba ako sa inyo? Di pa nga sumasapit ang kabilugan ng buwan. Umahon na kaagad kayo dito sa kabundukan. Wika ng tinig ni Hiner. Hiner, naparito ako kasama ng iba nating katribo para bigyan ka ng isang babala. Nito lang nagdaang gabi, nasilayan ko sa aking mga pangitain. Ang mga kaangkan ng iyong ina ay kasalukuyan kang hinahanap. Nalaman na ng mga ito na nagkaroon ng anak ang babaeng anak ng hari ng mga gabunan. Hinahanap ka ng mga ito sapagkat nais ka nilang patayin dahil pinapaniwalaan nilang ikay isang banta sa angkan ng mga gabunan. Mag-iingat ka, Hiner. Bagaman isa kang halimaw para sa amin, itinuturing ka pa rin naming bilang parte ng ating tribo. At di mo man ako tunay na kadugo, itinuturing pa rin kitang apo. Oo siya. Sige, aalis na kami. Nga pala, meron akong isang bagay na iiwan sa'yo. Heto, tanggapin mo. Baka magamit mo ito kung kinakailangan. Wika ng isang boses matanda. Maya-maya pa ay pumasok na si Hiner sa yungib na merong daladalang isang bagay na nakabalot sa tela na isinandal niya sa dingding ng yungib. Sino sila, Hiner? Tanong ni Ermitanyong Anghela. Sila ang aking mga katribo na naninirahan sa malayong parte dito sa kabundukan ng Kanlaon. Siya nga pala, Anghel. Di ko pa nasagot ang tanong mo kanina. Nandito tayo sa bundok ng Kanlaon ng Negros. Ang matandang nakausap ko kanina ay ang babailan ng aming tribo. Halos di makapaniwala noon si Ermitanyong Anghela na napakalayo pala ng lugar kung saan siya napadpada. At habang lumilipas ang mga araw na magkasama sila ni Hiner, napapalapit ang loob niya dito dahil sa kabaitang ipinapakita nito sa kanya. Para sa kanya kasi, bihira sa isang nilalang ang ganoong pag-uugali, lalo na at may dugo ito ng isang aswang. At sa paglipas ng mga linggo, halos maturingan na sila noong magkapatid ni Hinera dahil na rin sa pangungulila ni Ermitanyong Anghel Nona sa kanyang kapatid na si Carlito. Kaya nagawa yung mapunan ni Hinera. Nang isang araw, namamasyal sila noon sa kabundukan. Anghel, tignan mo ang buong paligid oh. Napakapayapa, hindi ba? Napakalawak ng lupaing aking pinapangalagaan. Kahit na iba ang nagmamay-ari, nasa pangangalaga ko na rin. Hinabando na kasi yan ng tunay na nagmamay-ari. Kasi nga, takot sila sa akin. Wika ni Hinera. Ikaw ba, Anghel? Di ka ba natatakot sa akin? Sabay tanong nito sa kanya. Bakit naman? Bakit naman ako matatakot sa taong tumulong sa akin? Sagot niya dito, sabay nagpatuloy na sila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. At sa paglipas pa nga ng mga araw, papalapit na ng papalapit ang pagsapit ng kabilugan ng buwan. Laging inaabisuhan noon ni Hiner si Ermitanyong Anghela na umalis na sa lugar na yun para iiwas ang kanyang sarili sa kapahamakan.
Ngunit nagmamatigas si Ermitanyong Anghel at ayaw niyang iwan ang taong tumulong nga sa kanya. Hanggang sa isang gabi, nagising si Ermitanyong Anghel dahil sa tawag ni Hinera. Pagmulat niya noon, nakita niya si Hiner na namimilipit ang katawan habang nasa loob ng yungib. Hanggang sa maya-maya pa, tumakbo ito papalabas ng yungib na kaagad naman niyang sinundan. Habang namimilipit ito sa sakit, sinasabihan nito si Ermitanyong Anghel na, Anghel! Ay, umalis ka na! Bilisan mo! Salita ni Hiner na medyo nahihirapan. Hindi Hiner! Hindi kita iiwan! Lalo na at nasa ganyang kang kalagayan. Nakahanda ako sa anumang mangyayari. Kaya kong ipaglaban ang sarili ko. Gagawin ko ang lahat dahil ikaw ay aking kaibigan. Sagot ni Ermitanyong Anghel. Hanggang sa pagtitig ni Hiner sa nooy bilog na buwan. Anghel! Anghel, tumakbo ka na! Tuluyan nang nag-uslian ang mga pangil nito. Humaba ang buhok at naging matipuno ang katawan na medyo maputla. Namula ang mga mata at humaba ang mga kuko. Nasaan yung tao pa rin naman ito, pero marami ang nagbago. Malayo na ito sa Hiner na kilala noon ni Ermitanyong Anghel. Kaya naman isinubo niya na noon ang mutya ng gabi para maging handa kung siya man ay atakihin ni Hiner. Subalit may umagaw sa kanilang atensyon noon nang may mga nagsialulungan sa paligid kung saan sila naroon ni Hiner. Kaya't umatungal din noon si Hiner na may kasamang galit at garalgal na tinig na halos maikukumpara sa tinig ng isang mabangis na tigre. Maya-maya pa, may mga nilalang na dahang-dahang lumantad mula sa kadiliman ng paligid. Mga gabunan? Agad na sambit noon ni Ermitanyong Anghel. Ang aking apo. Ganyan pala ang itsura mo kapag kalakasan ng ating angkan. Nakakamanga, pero kailangan mong mamatay dahil ikaw ay isang banta sa buong lahi ng mga gabunan. At sino ka naman, binata? Mukhang uunahan mo pa kaming paslangin ang aking apo. Wika ng isang matipunong gabunan na mayroong napakalagong balahibo. Nagkakamali ka, demonyo. Kung papaslangin niyo ang kaibigan ko, idamay niyo na ako. Pero sinasabi ko na sa inyo, di yun magiging madali para sa inyo. Sagot naman ni Ermitanyong Anghel. Sa pagsagot niya ng ganon, biglang nagkagulo ang mga nilalang sa paligid nang mabilis na inatake ni Hiner ang isa sa mga ito. Paglapit doon ni Hiner, di man lang nagawang makapalag ng gabunang iyon nang itarak ni Hiner ang mahahaba nitong kuko sa liig ng gabunan. Patayin ang nilalang na yan! Sigaw ng waring pinuno ng mga gabunan. Idamay niyo na rin ang mayabang na binatang yan! Dagdag pa nito habang itinuturo si Ermitanyong Anghel. Kaya naman siya noon ay agad na nagbitaw ng mga orasyon sa kanyang palad at mabilis na tinigal po ang iilang gabunang sumugod sa kanya. At bagaman binatilyo pa si Ermitanyong Anghel, marunong na siyang gumamit ng mga dasal pang kumbate noon. Subalit ang iilan sa mga ito na nakalusot sa kanyang mga tigalpo ay mabilis na nakalapit sa kanya. Kaya naman gamit noon ang kanyang kamao, binalot niya ito ng orasyon
para makipagsabayan sa mga nilalang. Sa pagkalmot ng isang gabunan sa kanya, dumulas lang naman ito sa kanyang balat. Nanlaki pa noon ang mata ng gabunan nang di tumalab sa balat ni Ermitanyong Anghel ang kanyang mga kuko. At bilang sagot naman ni Ermitanyong Anghel sa ataking yun, binikwasan niya ito sa pagmumuka na siya namang nagpabulagta sa gabunan sa lupa. Agad ding tumayo ang nilalang na yun habang pasuray-suray habang umaatras. Kaya ang ibang gabunan na sumugod sa kanya ay biglang natigilan nang makita nila ang ginawa ni Ermitanyong Anghel. Bakit mo tinutulungan ang halimaw na ito? Tanong ng isang gabunan kay Anghel. Halimaw, tumingin nga kayo sa sarili nyo bago nyo sabihing halimaw ang kaibigan ko. Sa mga inaasal nyo, mas halimaw pa kayo kay Hiner. Nananahimik ang kaibigan ko sa lugar na ito, tapos ay dadayuhin nyo lang para paslangin. Tugon ni Anghel. Wala kang pakialam sa aming ginagawa. Matagal na namin itong ginagawa. Marami na ang nagbuwis ng buhay sa aming angkan para lang patayin ang anak ng engkanto at aswang na yan. Isa siyang banta sa aming lahi. Kaya marapat lang na mawala ang sinasabi mong kaibigan. Sagot ng gabunan. Ngunit habang nagsasalita ang nilalang na yun, bigla na lang itong sumuka ng dugo kasabay ng pagkabutas ng dibdib nito mula sa likod. At sa pagtumba ng nilalang, bumungad kay Anghel si Hiner na napakaputla ng balat na may makakapal na kalamnana. At ang nagkukubli lang sa kasarian nito ay ang kapirasong kasuotan nito na nagkapunit-punit dahil sa pagbabago ng pangangatawan niya. Napakaliwanag din ng mga mata nito na halos mangibabaw sa dilim dahil sa pagpaslang na ginawa ni Hiner sa mga gabunan. Nagsisiatrasan na ang iba sa mga ito. Bukod pa doon ay iniiwasan ng mga nilalang na yun ang abilidad ni Anghel at ang madulas nitong kabal sa katawan habang umaatras ang mga gabunan. Kitang-kita ni Ermitanyong Anghel ang pagwawala ni Hiner na tila ba nasisiraan ng bait. Sinusugod nito ang mga gabunan na mabilis namang umiiwas sa kanya hanggang sa "Atras! Atras! Lumayo kayo sa kanya! May araw ka din sa amin, apo! Sa susunod na pagbalik namin, sinisigurado kong gagapang ka rin sa lupa! Tayo na!" Sigaw ng pinakapinuno ng mga gabunan. Sa pagkawala ng mga nilalang sa paligid, naiwan nun silang dalawa. Si Ermitanyong Anghel noon ay alertong nakamasid kay Hiner na nooy halos bungkalin na ang lupa at pagkakalmuti ng mga puno dahil sa pagwawala nito. Titingin ito sa buwan. Tapos ay aalulong, sabay magwawala ulit. Ngunit makalipas ang ilang minuto, bigla itong huminto. Napatigil ito sa isang lugar habang humihinga ng malalim at garalgal. "Hiner! Hiner!" Tawag ni Ermitanyong Anghel, ngunit di ito kumikibo. At ng mga oras na yun ay nakasubo pa rin sa kanyang bibig ang mutya ng gabi hanggang sa tangkain niya itong lapitan. Ngunit hahakbang pa lamang sana siya nang bigla siyang nagulat. Nang bigla na lang lumingon sa kanya si Hiner na mayroong namumulang mga mata. Napaatras siya noon at napabulong ng orasyon. Maya-maya pa, tumayo si Hiner na nakaharap sa kanya. Marahang humakbang si Hiner hanggang sa umangil ito. Kasunod ng mabilis na pagtakbo at inatake si Ermitanyong Anghel. "Hiner! Gumising ka! Huwag mong hayaang kontrolin ka ng demonyong nasa katawan mo!
Sigaw ni Angela habang naghihintay sa ataking gagawin ni Hiner. Ngunit tila walang naririnig si Hiner at patuloy lamang ito sa pagsugod sa kanya na parang mabangis na hayop at punong-puno ng intensyon na pumatay. Ang ginawa naman noon ni Angela, mabilis niyang ibinato ang orasyong inipon niya sa kanyang palad kay Hiner. Ngunit di gaanong tumalab kay Hiner ito. Medyo nawalan lang ito ng konting balanse sa pagtakbo at medyo sumuray. Subalit mabilis itong nakabawi at ipinagpatuloy ang pagsugod kay Ermitanyong Anghel. Mabilis itong nakalapit sa kanya at buong lakas siya nitong kinalmot ng mahahaba at matatalas nitong kuko. Ngunit dahil nga sa tangang mutya ng gabi ni Ermitanyong Anghel, dumulas lang sa kanyang mga balat ang mga kuko nito. Doon ay agad niyang inurasyonan ang kanyang kamao. Malakas ding sinapak si Hiner na siyang nagpasubsob dito sa lupa. Ang sunod niyang ginawa, pinarag niya ito sa lupa sa pamamagitan ng pagbato doon ng mga pamakong dasal ng 3 ulit. Masigurado lamang na di makakawala si Hiner. Matapos niya yung gawin, tinawag niyang paulit-ulit ang pangalan nito. Hiner! 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 Labanan mo ang pagiging aswang. Alam kong kaya mo yan. Huwag kang magpapadaig sa dugo ng isang demonyo. Mga salitang sinabi ni Angela habang nakatuon sa likod ni Hiner ang kanyang mga daliri na nagpapatibay ng kanyang pamakong dasal. Ngunit patuloy lang sa pagpalag nun si Hiner na nagpupumilit kumawala sa pamakong dasal ni Ermitanyong Anghel. Hanggang sa di na nakapagtimpe si Ermitanyong Anghel, mabilis niyang hinawakan ang ulo ni Hiner at bumulong ng iilang mga dasal sa bumbunan nito. Kasunod ng pagbulong niya ng, "Maestro, kung nasan ka man, tulungan mo akong mapalayas sa katawan ng nilalang na ito ang masamang presensya na kumukontrol sa pag-iisip niya." Bulong ni Anghel sa kanyang isipan. Matapos yun, may inusal siyang isang orasyon na unang beses pa lamang niyang gagamitin. Isang orasyon na nagtatanggal ng masamang elemento, presensya at sanib na kulam o barang sa isang katawan ng nilalang o tao. Idiniin niya ang kanyang palad nun sa noo ni Hiner na nag-aangil pa rin. Maya-maya lang, napangiti si Ermitanyong Anghel nang makita niyang unti-unting humihinahon na ang nagwawalang aswang na si Hiner. Makalipas ang ilang segundo, naramdaman niya ang di na pagpalag nito sa kanyang mga pamakong orasyon. Pagtunghay at pagtitig ni Hiner habang nakadapa sa lupa kay Anghel, nagulat na lamang siya nang makita niyang kulay berde na ang mga mata nito habang nagwiwika sa kanya ng, Anghel, Anghel, anong ginawa mo?" Wika ni Hiner habang unti-unting pumipikit ang mga mata hanggang sa mawalan na ito ng malay. Bumalik na rin sa dati nitong anyo si Hiner bilang isang tao at labis na ikinagulat ni Ermitanyong Anghel nang makita niya ang mga baging mula sa yungib na unti-unting tinungo ang katawan ng kaibigan niya hanggang sa parang pinulot na ang katawan nito at hinila si Hiner papasok sa yungib. Sinundan niya ang kaganapang yun. At nang makapasok siya sa yungib, nakita niya si Hiner nakahiga sa isang bato na tila ba natutulog lamang. Habang inaayos niya noon ang pinsala sa katawan ni Hiner, dulot ng pagbabago nito ng anyo, napatingin siya sa dingding ng yungib. Mula sa liwanag ng siga sa loob nito, naaninag niya mula sa dingding ng yungib ang mga nakaukit na mga salita na sa pagkakakilala niya ay mga orasyon sa karunungang lihim, at ang iba sa mga letrang nakaukit doon ay ang mga makalumang letra sa Latino.
Mga orasyon to Bakit mayroon ito dito? Para saan kaya to? Mga tanong niya sa kanyang sarili. Ngunit dahil sa pagod, di na niya gaanong inintindi ang mga ito. Ay, makatulog na nga lang. Bukas na lang ako mang-uusisa. Wika ni Anghel habang kinakausap ang sarili. Paglipas ng gabing yun, nakaramdam na lang si Anghel nang makaramdam siya ng paso sa kanyang paanan. Kaya naman napabalikwas siya noon dahil sa likot niyang matulog. Nadantayan niya ang sigang ginawa ni Hinera sa loob ng yungib. At paglabas niya sa yungib, nasilayan niya si Hiner na nakatanaw sa kawalan habang nakaupo sa isang tumbang punong kahoy. Nilapitan niya ito at napaupo din siya sa tabi nito. "Oh, Anghel, gising ka na pala," wika ni Hiner. "Oh, teka, bakit puro uling yung paa mo?" Dagdag pa nito. Eto ba? Napasok kasi ako Tugon ni Anghel habang pinapahid ang mga uling sa paa. Ang likot mo kasi matulog Pero, teka Anghel, anong nangyari kagabi? Anong ginawa mo? Paano mong napaamo ang pagiging aswang na tangan ko? Pakiramdam ko tuloy, parang may nagbago na sa katawan ko. Gumaan at tila ba maaliwalas. Mas nararamdaman ko na ang maaliwalas na tema ng kapaligiran ngayon. Para bang natutuwang buong paligid habang pinagmamasdan ko sila. Pag-uwi ka ni Hiner na medyo seryoso. "Yun ba? Wala lang. Inorasyon ko lang yung mga orasyon na ginagamit ng maestro sa kanyang panggagamot noon. Ay, di ko nga akalain na mahuhugasan ng mga orasyon na yon ang birtud na tangan mo Ang ibig kong sabihin, Hiner, inalis ko na sa katawan mo ang masamang espiritu ng isang aswang. Ngunit di ibig sabihin nun na di ka na magiging aswang. Makakapagpalit ka pa rin siguro ng anyo. Ngunit kaya mo na yung kontrolin at kaya mo na rin sigurong gawin ang mga gugustuhin mong mga bagay. Pag nasa anyo ka ng pagiging aswang. Pagpapaliwanag ni Ermitanyong Anghel. Ha? Talaga ba, Anghel? Pero teka, paano mo yung ginawa? Nagagalak na tanong ni Hiner. Kung ganun, di ko na kailangan pang hintayin ang kabilugan ng buwan para makalabas ng yungib tuwing gabi. Dagdag pa nito. Tumangulang naman noon si Ermitanyong Anghel bilang pagtugon ng oo. Nang maalala naman niya ang mga salitang nakaukit sa dingding ng yungib, kaya kaagad niyang itinanong kay Hiner kung para saan ba ang mga yun. Sinabi naman ni Hiner na ang mga salitang yun ay ang mga orasyon na ibinigay sa kanya ng kanilang babailan sa tribo. Ngunit sa kasamaang palad, di niya yun magamit dahil sa kanyang katauhan. Kahit na nasa matino siyang pag-iisip, ay di niya magawang ikarga sa kanyang katawan ang mga orasyong yun dahil sumasakit ang kanyang ulo at nahihilo kapag binabasa niya ang mga salitang nakaukit. Bakit? Interesado ka, Anghel? Wala namang kaso sa akin kung pag-aaralan mo ang mga orasyon na yun. Basta ba huwag mo lang gagamitin sa kasamaan. Malalakas ang mga orasyon na yun, Anghel. Ayon sa aming babailan, may isang orasyon doon na kapag nagawa mong tanganin, magagawa mo ng humawak ng isang banal na sandata mula pa sa mga kagamitang inihulog ng langit para magamit ng tao sa pagpuksa ng mga masasamang elemento. Pero bakit nakasulat sa dingding ng yungib ang mga salitang yun? Gayong taliwas naman ito sa pagkatao mo. Ikaw ba mismo ang umukit ng mga salitang yun? O merong ibang gumawa? Tanong niya dito. Meron. Merong ibang gumawa, Anghel. Walang iba kundi ang babailan ng aming tribo. Isinulat niya yun sa pag-aakalang magiging daan ito upang mapanlabanan ko ang dugo ng isang aswang sa katauhan ko. Ngunit habang tumatagal, lalo lang lumalala Mas lalong nagwawala ang halimaw sa katauhan ko
sa tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan. Ngunit ngayong sinabi mo na wala na ang masamang elemento sa aking katawan, wala na akong dapat na alalahanin pa. Tugon ni Hiner. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, Anghel, sa malaking tulong na ibinigay sa akin. Dagdag pa nito, sabay akbay kay Anghel. Ano ka ba? Wala yun. Tara, manghuli muna tayo ng ating makakain. Nakangiting tugon ni Anghel dito. Sa araw-araw na magkasama silang dalawa, walang naging puwang ang kalungkutan sa kanilang pagsasama bilang matalik na magkaibigan. At nang minsang kabilugan ng buwan, sinubukan ni Hiner na magpalit ng anyo. At labis siyang namangha nang nagagawa na niyang kumilos ng naaayon sa kanyang kagustuhan bilang isang aswang. Kontrolado na niya ang kanyang sarili. Tuwang-tuwa nun si Hiner habang patalon-talon sa bawat puno sa paligid. Masaya naman siya noong pinagmamasdan ni Anghel habang nag-iihaw ng nahuli nilang baboy ramo. Sa paglipas ng mga araw, ginugol ni Anghel ang kanyang oras para pag-aralan ng mga orasyong nakaukit sa dingding ng yungib. Hanggang sa magawa niyang matangan ang isang malakas na orasyon na sinasabi ni Hiner. Hanggang sa umabot pa ang ilang linggo, ramdam ni Anghel ang paglakas ng kanyang mga tangang orasyon na nadadagdagan pa ng orasyon mula sa tribo ng mga tumandok. Pati ang pagdidibusyon ng 49 na araw ay kanya ring ginawa ng walang patlang. Nang isang gabi, kinausap si Anghel ni Hiner ukol sa isang bagay. Anghel, matanong ko lang, magagalit ka ba o mangungulila kung sakaling isang araw ay bigla na lang akong mawala? Tanong ni Hiner. Ha? Bakit mo naman naitanong ang bagay na yan, Hiner? Sa dinami-dami ng itatanong mo yan pang naisip mo. Tugon ni Anghel. Kasi alam mo, Anghel, di natin kontrol ang ating kapalaran kung saan tayo nito dadalhin. Lalo na para sa akin at sa'yo na nadamay pa nga sa sigalot na aking kinakaharap. Marami ang magtatangka sa aking buhay. Kaya gustuin ko mang mabuhay ng matagal. Alam kong darating ang araw na ako ay papanaw. Di man dahil sa edad, kundi dahil sa kapalarang nakatakda sa aking buhay. Mga salitang binitiwan ni Hiner na medyo may malungkot na tinig. Si Anghel naman noon ay sinagot ang mga sinabi ni Hiner nang nakangiti. Ha? Ano ka ba, Hiner? Huwag ka ngang magsalita ng ganyan. Hanggang magkasama tayo, walang mapapahamak kahit sino sa atin, ha? Tugon niya dito. At sa pagpapatuloy nga nilang pamumuhay, inakala ni Anghel na tatagal ang kanilang pagkakaibigan ni Hiner. Ngunit isang pangyayari ang nagbigay sa kanya ng dahilan na magbago ang kanyang pagkatao. Nang isang araw, naisipan ni Anghel na itanong kay Hiner kung saan ang papuntang merkado sa Kanlaon upang siya ay tumungo doon para mangalap ng mga sangkap sa pagluluto. Naumay na kasi noon si Anghel sa pagkain na walang mga pampalasa. Itinuro naman ni Hiner ang daan sa kanya, kaya agad din siyang nagtungo at binagtas ang daan papuntang merkado. Nang marating niya ang baryong sinabi ni Hiner kung saan siya makakabili ng mga sangkap sa pagluluto, inabot siya ng hapon doon sa lugar hanggang sa abutan siya ng gabi. Nagtaka siya noon nang tila ba hindi dumidilim ang paligid. Kaya naman pinili niyang lumabas ng merkado at pagtingin niya sa kapaligiran, napansin niyang malamlamang liwanag. Hanggang sa tumingin siya sa kalangitan at nakita niya ang bilog na buwan ng gabing iyon. Nanlaki ang kanyang mga mata at bigla niyang naalala si Hiner.
Hiner, wika niya sa kanyang sarili. Nagmamadali siya noong umakyat ng bundok para alamin ang kalagayan ni Hiner ng gabing iyon. Kinakabahan kasi siya noon sa di malamang dahilan. Alam niyang kalakasan ng mga gabunan kapag ganoong kabilugan ng buwan. Ayaw man niyang isipin, subalit sumasagi sa isip niya na mapapahamak si Hiner. At habang binabagtas na nga niya ang daan, nakarinig siya ng isang sigaw sa di kalayuan na umagaw sa kanyang atensyon. Nasagap niya rin noon ang isang presensya ng aswang na nasisigurado niya na mambibiktima. Napalunok siya noon ng laway at napatiimbagang habang nagdidesisyon kung ano ang kanyang uunahin. At dahil sa tawag ng tungkulin, pinili niya noong tunguhin ang kinaroonan ng pinagmumulan ng presensyang nasasagap niya at ng sigaw na tinig ng isang babae. Nang matuntun niya ang lugar, nakasilay siya ng isang bahay kung saan sarado lahat ng bintana at pinto. Sa loob nun, naririnig niya ang sigaw ng isang babae at ng isang lalaki na tila ba binabantaan ng kung anong nilalang na nasa labas ng bahay nito. Nang sipatin ni Anghel ang bubungan ng bahay, nakita niya ang isang hubot-hubad na tao na may namumulang mga mata. Nakita niya rin ang mahabang dila nito na pilit na bumubutas sa pawid na bubungan ng bahay na yun. Tik-tik pala, uwi ka niya. Nang masambit niya yun, agaran siyang nag-ipon ng mga orasyong pangtigalpo sa kanyang palad. Kasunod ng mabilis niyang pananakbo papalapit sa bahay. Nang makalapit na siya sa bahay, agad naman siyang napansin ng nilalang, kaya nang ibato niya ang tigalpo sa tiktik. Nagawa nitong makaiwas at agad na bumaba ito sa bubungan at mabilis na sumugod sa kanya. Ngunit dahil nga galing siya noon sa merkado, agad siyang dumukot ng asin mula sa mga sangkap na kanyang binili. Sinamahan niya rin yun ng dasal bago niya isaboy sa nilalang. Pagtama ng asin sa katawan ng tiktik, bigla na lang itong napasubsob sa lupa habang animoy bulating inaasinan. Kasunod niyang ginawa, pinatawan niya ito ng mga pamakong dasal at nang di na makagalaw ang nilalang, hinawakan niya ito sa dibdib at tinunto ng birtud nitong tinatangan. Nang malaman na niya kung nasaan ang birtud nito, dinurog niya yon sa katawan ng tiktik sa pamamagitan lamang ng isang orasyon. At nang magawa na niya ito, kinatok niya ang tahanan at nang may tumugon sa kanya, tinanong niya agad ang mga yun kung ayos lang ba sila. Nang malaman niyang wala namang nasaktan sa mga tao sa loob ng bahay, agad niya ring nilisan ang lugar. Habang binabagtas niya ang daan, kumakabog ang kanyang dibdib noon. Subalit nang marating na niya ang lugar, agad na siyang napanatag nang nakita niyang maayos lang naman ang lahat. Habang pumapasok siya noon sa yungib, tinatawag niya si Hiner. "Hiner! Hiner!" Bigkas niya sa pangalan ng kaibigan. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata at nabitawan niya ang kanyang mga dala. Nang bumungad sa kanya ang dugoang katawan ni Hiner at mga nangingitim nitong mga sugat. Kaya dali-dali siyang lumapit dito at agad na sinapo ang naghihinalong si Hiner. "Hiner! Hiner! Napano ka? Sinong may gawa nito sa'yo?" Tanong ni ermitanyong Anghel sa nooy nahihirapang gumalaw na si Hiner. "Anghel, may kasama silang isang antihero na gumagamit ng malakas din na orasyon
at di nagpapalayo ang inyong kakayanan. Di ko sila kinaya. Masyado silang marami. Wika ni Hinera habang humahawak sa kwelyo ni Anghel. Di na ako magtatagal. Masyadong mabigat. Ang supang ipinataw sa akin ng anti-ero na ama ng aking Lolo Maktol. Isang gabunan. Salita ni Hinera. Habang nagsasalita ito, bumubulwak sa bibig nito ang kanyang mga dugo. At sa huling hininga ni Hinera, may nabanggit pa ito kay ermitanyong Anghel. Anghel, ingatan mo ang pastor. Wika ni Hinera na di na masyadong naintindihan ni Anghel bago pa tuluyang malagutan ng hininga. Tuluyan nang lumupaypay ang katawan nito at nawalan ng hininga. Kaya naman niyakap ito ni Anghel habang lumuluha. Hiner! 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 Salita ni Anghel habang lumuluhang yakap-yakap ang walang buhay na katawan ng kanyang kaibigan. Maya-maya pa, di na napigilang maglabas ng sama ng loob ni Anghel. Nagsisigaw siya sa loob ng yungib na punong-puno ng puot at galit sa mga pumaslang kay Hinera na itinuring na niyang kapatid. Mga hayop kayo! Mga hayop kayo! Hiner! Pinapangako ko sa iyo. Magbabayad ang lahat ng may gawa nito sa iyo. Mga salitang isinisigaw ni Anghel. Pagsapit ng umaga, nagukay si Anghel ng libingan ni Hinera. Nang umagang yun ay bumubuhos ang malakas na ulan. At halos mapuno ng putik ang kanyang katawan. Matapos siyang makapaghukay, inilibing na niya doon si Hinera. Nilagyan niya yun ng tandang krus na kahoy. Lumupagi siya sa tabi ng puntod ni Hinera habang tumutulo ang luha. Sa buong araw na dumaan, napuno ng kalungkutan ang yungib na dating masaya. Halos di matanggap ni Anghel ang pagkawala ni Hinera. Naaalala pa niya noon ang mga sinabi niya at ipinangako niya kay Hinera. Walang mapapahamak sa ating dalawa habang tayo ay magkasama. Mga sambit nito sa kanyang alaala. Kaya naman sinisisi niya ang kanyang sarili dahil sa wala siya sa tabi ni Hinera nang kailangan siya nito. Nang sumapit na naman ang gabi, naghalungkat si Anghel sa mga gamit ni Hinera sa loob ng yungib. Sa kanyang pagkakalkal, doon ay nakakita siya ng isang tabak na medyo may talimpa at tama lang ang haba para sa kanya. Nang mahawakan niya ang tabak, biglang nag-iba ang ekspresyon ng kanyang emosyon. Nagbanggaan ang kanyang mga ngipin at nanlisik ang mga mata habang sinasabi ang mga salitang, Pagbabayaran niyo ang pagpaslang niyo sa kaibigan ko. Mga demonyong gabunan kayo. Mariin at gigil na wika ni Anghel. Sa ilang araw na nagdaan, hinasa ni Anghel ang tabak sa pamamagitan lamang ng isang bato
hanggang sa tumalas ito ng husto at habang ginagawa niya yun, sinasabayan niya ito ng mga orasyon na pinapakapit niya sa tabak. Sa ilang araw niyang paghahanda, habang hinihintay ang kabilugan ng buwan, kung saan madali niyang makikita ang mga gabunan, at araw-araw pa nitong binabantayan ang puntod ni Hinera. Sa tabi rin nito siya kumakain habang kinakausap pa niya ito. Animoy nawala sa matinong pag-iisip nun si Anghel. Parang nababaliw na. Matapos ng lahat ng trahedyang nangyari sa kanya, panawan ng maestro, mahiwalay sa kapatid, mamatayan ng isang kaibigan. Lahat yun ay kanyang dinamdam nang siya ay mag-isa na lamang na namumuhay. Ngunit sa kabila ng lahat, ay ang puot at nais na paghihiganti ang namumutawi sa kanyang damdamin. Dahil sa lahat ng nangyari sa kanya, ay iisang mga nilalang lamang ang may dahilan. Walang iba kundi ang mga aswang. At nang sumapit na nga ang gabi ng kabilugan ng buwan, lumabas si Anghel sa yungiba habang nakatanaw sa kalangitan na nakatitig sa buwan. Sumagi pa sa isip niya nun si Hinera na masayang nagpapalit ng anyo sa tuwing sumasapit ang ganoong oras. Ito na ang hinihintay ko, Hiner. Ipinapangako kong ipaghiganti ko ang kamatayan mo. Lilipulin ko lahat ng gabunan at kahit anong uri ng aswang na haharang sa daan ko. Salita ni Ermitanyong Anghel sa kanyang isipan. Makaraan ang ilang minuto, sinulyapan niya ang yungib bago tuluyang nilisan ang lugar para hanapin ang kuta ng mga gabunan ng gabing iyon. Nagtanong-tanong siya noon sa mga engkantong nakakasalubong niya sa daan kung alam ba nila ang pinaglulunggaan ng mga gabunan na pinamumunuan ni Bagtol. Marami siyang napagtanungan noon, ngunit walang naglakas ng loob na ituro ang daan sa kanya. Natatakot din kasi ang mga engkantong yun kay Bagtol dahil nga may kasangga din itong isang antingero na gumagamit din ng di umano ng mutya ng tikbalang, hanggang sa may nakapagturo sa kanyang isang elemento ng lugar na hinahanap niya. Ayon sa elemento, matatagpuan niya ang lugar na yon sa isang liblib na baryo kung saan aswang lahat ang nakatira. Maraming puno ng akasya na halos dikit-dikit ang mga puno. Ngunit binalaan din siya ng lamang lupa na nakapagturo sa kanya na wag na niyang subuking pasukin ang lugar dahil sa kapahamakan lamang ang naghihintay sa kanya. Pero dahil sa namumuong galit sa kanyang dibdib, di niya pinakinggan ang sinabi ng elemento. Binagtas niya pa rin ang daan kahit di rin siya siguro kung makakabalik pa siya ng buhay. Basta ang nasa isip lang niya noon ay ang mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng kanyang kaibigan. Lumipas ang ilang oras niyang paglalakad sa kagubatan. Nakatanaw siya ng isang baryo sa medyo mababang parte ng bundok na kanyang kinaroroonan. Nakita niya mula sa kanyang kinatatayuan na tila ba may seremonyang idinaraos ang mga nilalang. Merong malaking siga na merong ding malaking kawa. Di siya sigurado pero sa tingin niya ay katawan ng tao ang nakasiga sa kawang yun na merong kumukulong tubig. Habang nagkakasiyahan nun ang mga aswang, isinubo niya na ang kanyang mutya ng gabi. Hinugot ang tabak at tahimik na kumilos. Habang papalusong ng bundok patungong baryo ng mga aswang. Nang medyo malapit na siya doon, nagdahan-dahan siya sa pagkilos.
habang marahang lumalapit at nagkukubli sa bawat puno. Nang iilang hakbang na lang ang pagitan niya sa isang nilalang na di man lang siya nagagawang maramdaman, bigla niya itong tinaga sa leeg mula sa likod na umagaw naman sa atensyon lahat ng aswang na nagdiriwang sa lugar na yun. Sabay sigaw niya doon ng, "Papatayin ko kayong lahat! Pagbabayaran niyo ang pagpaslang niyo sa kaibigan ko!" Sigaw ni Anghel. Kaya naman lahat ng nilalang na naroroon ay nagsipalit ng mabilis ng kanilang kaanyuan bilang mga gabunan. "Tampalasan! Patayin ang antingerong yan!" Sigaw naman ni Bagtol na pinuno ng mga gabunan. Mula sa kinatatayuan ni Anghel, dinumog siya ng mga gabunang galit na galit sa kanya dahil sa naputol nilang seremonya. Ngunit dahil sa tangan niyang mutya, walang nagawang makasugat sa kanya at sa bawat wasiwas niya ng tabak, tig-isang nilalang ang humahandusay sa lupa. "Papatayin ko kayong lahat! Papatayin ko kayong lahat!" Wala sa sariling sigaw ni Anghel habang nakikipaglaban. Marami siya noong napatay sa mga ito, ngunit di yun naging sapat para maubos niya ang isang baryo ng mga gabunan. Subalit habang tumatagal ang kanyang pakikipaglaban sa mga nilalang, napapansin niya na nagagawa na siyang mapinsala ng mga nilalang. Nararamdaman din niya noon na tila ba papahina na ng papahina ang katawan niya hanggang sa nakaramdam siya ng pagod. Kaya naman doon ay nagtamo siya ng malalalim na sugat sa katawan. Halos tadyak-tadyakan na lang siya noon ng mga nilalang na nakapalibot sa kanya habang nagtatawanan. Siya naman noon ay napaluhan na lamang habang sinasabi sa kanyang isip na, "Iner, patawarin mo ako. Patawad, nabigo ako." Wika niya sa kanyang isipan. At sa pagkakataong yun, napansin niya na rin ang pagkabasag ng kanyang mutya habang nakasubo sa kanyang bibig. Isang indikasyon na iniwan na siya ng kanyang tangan. Nang malapit nang mawala ng ulirat si Anghel dahil sa bugbog at sugat niya sa katawan, nakarinig siya ng mga huni ng animoy mga taong tribo sa paligid. Maya-maya pa sa mga nanlalabo na niyang mga paningin, napansin niya na nagkakagulo sa baryo ng mga gabunan. At doon ay naaninag niya na may mga taong nakikipagbakbakan sa mga nilalang gamit ang mahahabang sibat, palakol at kung ano-ano pang mga sandata. At habang nangyayari ang kaguluhan, nawalan na ng malay si Anghel. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan. Nang siya ay nagkaroon ng malay, nagising na siya sa loob ng isang dampadampang bahay. At sa tabi niya ay isang maliit na lampara na munting liwanag. Nang babangon na sana siya, naramdaman niya na masakit ang buo niyang katawan. Puno din ito ng benda na may mga kung anong mga halamang gamot na nakatapal. Pinipilit niya noong bumangon, subalit wala siyang lakas upang gawin iyon.
hanggang sa ilang minuto may nagsalita sa loob ng dampa na isang boses ng matanda. Iho, huwag ka na munang gumalaw. Masyadong malalim ang iyong mga sugat sa katawan. Baka bumukas ulit ang mga ito. Hayaan mo munang makapagpahinga ang iyong katawan. Wika ng tinig ng isang matanda na lumapit at nagpakita sa kanyang tabi. Sino ho kayo, Amang? Tanong niya dito. Ako si Caleb, o mas kilala dito sa aming tribo bilang Apo Caleb. Ako ang namumuno sa tribong ito. Kami ang tribo ng mga tumandok, iho. Nasagip ka namin nung isang gabi sa kuta ng mga gabunan. Nag-aagaw buhay ka ng ikay aming madatnan. Ano ba ang ginawa mo doon, iho? Biktima ka ba nila? Tanong nito sa kanya. Hindi ho. Hindi po, Apo Caleb. Sagot ni Anghel. Ang totoo po niyan, nagtungo ako sa lugar na yon para ipaghiganti sana ang aking kaibigan na kanilang pinaslang. Dagdag pa niya. Kaya pala nakuha ko mula sa iyo ang basag na mutya. Mali ang naging paraan ng paggamit mo nito. Antingero ka, hindi ba, iho? Mali ang naging paraan ng paggamit mo nito. Alam mo, iho, ang paggamit ng isang mutya ay dapat nasa tama kang pag-iisip. Alam ko na ang ginawa mong paghiganti ay kapunuan ng galit at puot sa iyong sarili. Hindi ba? Di mo kasi magagawa ang isang bagay na wala kang kasiguraduhan kung ano ang magiging bunga. Kung ito ay di mo mabuting pinag-isipan, gaya ng ginawa mo, muntik ka nang mamatay. At ipapaliwanag ko lang sa iyo kung bakit kami napadpad doon. Kami naman, kaya kami napasugod sa lugar na yon ay upang wakasan sana ang pag-aasik ng kasamaan ng mga gabunang yon. At isa pa, nabalitaan din namin ang ginawa nilang pagpatay sa aking apong si Hiner, na bagaman may dugong aswang, ay isa namang napakabuting tao. Ikaw, iho, sino ba ang dahilan ng paghihiganti mo sa mga nilalang na yon? May mahal ka ba sa buhay na naging biktima nila? Pagwiwika at tanong nito sa kanya. Nang marinig ni Anghel ang pangalan ni Hinera, muli na naman siyang nalungkot sa pag-alala ng masasayang araw na kasama niya ito. At habang ginugupo ng kalungkutan si Anghel, nagwika siya kay Apo Caleb ng, Apo Caleb, si Hiner din po ang dahilan ng aking paglusob sa kuta ng mga gabunan. Isa akong walang silbing kaibigan. Hindi ko man lang nagawang panindigan ng mga pangako kong binitawan sa kanya. Naroon ako nung gabing dumalaw kayo sa kanya. Nasa loob lang po ako ng yungib. Wika niya dito. Ikaw pala yon, iho. Naramdaman ko ang tangan mo nung gabing yon. Pero maiba tayo, iho. Huwag mong isipin na wala kang kwentang kaibigan. Bilang babailan ng tribong ito, sadya nang nakatadhanang kay Hiner ang kanyang kamatayan. Nakita ko na kasi sa aking mga pangitain ang kaganapang yon. Pero lagi ko na lang siyang pinapaalalahanan bilang parte siya kasi ng aming tribo. At mahalaga din para sa akin si Hiner. Pero ano bang magagawa natin para pigilan ang nakatadhanang mangyari sa isang nilalang? Siya nga pala, iho. Anghel po. Anghel po, Apo Caleb. Anghel. May naihabilin ba sa iyo si Hiner bago siya pumanaw? May isang bagay kasi akong ipinagkatiwala kay Hiner na pinakaiingatan ng aming tribo.
Kung talagang nais mong iganti ang kaibigan mo, magagamit mo ang bagay na yon. Isa akong babailan, subalit wala akong kakayanan para gamitin ang bagay na yon. Iniwan lang kasi sa akin ang bagay na yon ng isang nilalang na panandali ang nagpakita sa akin sa lugar na ito. Sinabi niya sa akin noon na dapat mapunta ang bagay na yon sa huling taong maliligaw sa lugar ng kanlauna. Sa aking pagkawari ay isa siyang anghel mula sa kalangitan. At ngayong wala na si Hiner, ipagkakatiwala ko ito sa iyong pangangalaga, iho. Alam kong naroroon pa yon sa lugar kung saan kayo nagkita ni Hiner, sapagkat walang kahit na sino mang nilalang ang makakagawang hawakan ng baston na iyon. Seryosong wika ni Apokalib kay Anghel. Umaasa ako, Anghel, na ikaw na ang tinutukoy ng nilalang na yun. Alam kong di ka taga dito, base sa pananamit mo. Dagdag pa ng matanda. Baston? Oo, Anghel, baston. Pero di lang basta-basta baston, dahil tinatawag ito ng nilalang sa pangalang baston ni Noah. Sagot ni Apokalib. Baston ni Noah? Wika ni Anghel sa isip lang niya. Pagkatapos ng usapang iyon, sa bawat araw na dumaraan, nanatili si Anghel sa tribo ng mga tumandok. Habang nagpapagaling siya noon mula sa mga sugat niya sa katawan, pautay-utay siyang tinuturuan ng mga karagdagang orasyon ni Apokalib. Nasabi kasi nito sa kanya na pag nagawa na niyang magamit ang kakayahan ng baston, ipapaubaya na ni Apokalib sa kanya ang paglipol sa mga masasamang nilalang gaya ng mga aswang. Nasabi din nito sa kanya na di nila nagawang matalo ang mga gabunan dahil mas pinili nilang umatras sapagkat nalalagasan sila ng mga kasama. Sa paglipas pa ng ilang araw na halos umabot ng ilang linggo, nasa maayos ng kalagayan si Anghel. Nanatili pa rin siya sa tribo ng mga tumandok noon bilang pagtanaw ng utang na loob. Tumutulong siya sa mga gawain sa mga ito, maging sa pagsasaka ng walang hinihinging kapalit. Hanggang sa isang araw, naisipan niyang bisitahin ang puntod ni Hiner. Sa pagdating niya sa lugar, agad siyang naupo malapit sa puntod ni Hiner habang kinakausap niya ito. Ngunit habang naroroon siya sa lugar, di niya maintindihan ang kanyang pakiramdam. Para bang may kung anong humahatak sa kanya para pasukin ang yungib. Kaya naman, napilitan siyang tumayo at marahang lumapit at pumasok sa yungib. Nang makapasok siya dito, medyo madilim, kaya di niya gaanong nakikita ang loob ng yungib. Hanggang sa kanyang paghakbang, may nasagi ang kanyang paa na kung anong bagay na tila ba nakasandal sa dingding ng yungib. Nang kapain niya ito, nahawakan niya ang isang tela na para bang may nakabalot na isang pahabang bagay. At nang ilislis niya ang tela para makita ang nasa loob nito, labis niyang ikinagulat ng sumilay sa kanyang paningin ang mga titik na nagliliwanag na nakaukit sa bagay na kanyang nakuha. Kaya naman dali-dali niyang tinanggal ang telang nakabalot dito. At mas lalo siyang namangha nang makita niya ang kabuuan ng baston. Kasabay din noon ang pagliliwanag ng mga orasyong nakaukit sa dingding ng yungib na dahan-dahan nang nabubura. Nang mabura ng lahat ang mga orasyon sa palibot ng yungib, bumalik sa pagiging normal ang baston. Agad niya itong ibinalot muli sa tela at kanyang binitbit papalabas ng yungib.
Bumalik siya sa puntod ni Hinera nang medyo gumigilid na ang araw pakanluran. Nagpaalam na sa puntod ni Hinera si Anghel at bumalik na sa tribo ng mga tumandok. Pagkarating niya sa tribo ng tumandok, nagtaka siya nang pumasok siya sa bulwagan ng mga ito. Nakatitig lahat ang mga ito sa kanya na para bang nagagalak ang lahat. Maya-maya pa ay lumapit sa kanya si Apong Kalib habang nakangiti. Anghel, di nga ako nagkamali. Ikaw ang tinutukoy ng nilalang na naghabilin sa akin ng baston. Napakabanal ng tangan mong presensya, Anghel. Naway sa oras na ito, magawa mo ng malimot ang pait ng nakaraan mo. Siya nga pala, Anghel. Ang baston na tangan mo ay kusang papatayin ng katawan kapag oras na ito ay iyong ginamit sa masasamang hangarin bilang tao. Umaasa ako, Anghel, na di paghihiganti ang gagawin mo sa pagpaslang ng masasamang elemento. Hustisya lang dapat para sa mga taong inosente ang iniisip mo, Anghel. Para sa mga taong nabiktima at namatay ng walang sala sa kamay ng mga demonyo. Makahulog ang wika ni Apo Kalib kay Anghel. Hinihintay ka talaga namin, Anghel, upang malaman ang magiging desisyon mo sa oras na matangan mo ang makapangyarihang baston ni Noah. Dagdag pa ng matanda. Wag po kayong mag-alala, Apong Kalib. Sa akin lang ho, kung ako ay lilisan man sa lugar na ito, asahan nyo na hindi ko kayo malilimutan. Ipapangako ko rin ho, Apo, na bibigyan ko ng hustisyang pagkamatay ni Hiner. Dapat lang mawala ang lahat ng mga gabunan dito sa mundo ng mga tao dahil wala silang lugar sa mundong ito. Sa pamamagitan ng gabay ng ating Panginoong pinapaniwalaan, lilipulin ko lahat ang masasamang nilalang. Seryosong tugon naman ni Anghel. Matapos ng kanilang pag-uusap, nanatili pa si Anghel sa tribo ng mga tumandok ng mga ilang araw, kasabay ng kanyang meditasyon upang linisin ang kanyang sarili mula sa puot at galit na namamahay sa kanyang dibdib. Nang maisakatuparan na niya ang kanyang nais, pansamantalang na maalam siya sa mga ito upang lakbayin ang kabundukan ng kanlauna para tuntunin ang bagong kuta ng mga gabunan at ng antingero na pumaslang kay Hiner. Ibinalot niya nun muli ang baston sa tela tsaka isinukbit sa kanyang likuran. At sa kanyang paglalakbay, marami siyang nakakasalamuhang mga nilalang. May mga mabuti at meron din namang mga masasama. Kapag mabuting engkanto ang kanyang nakakasalamuha sa isang lugar, kinakaibigan niya ang mga ito. Nagtatanong-tanong siya noon sa mga ito tungkol sa diwatang nangangalaga ng mga kabundukan sa lugar ng kanlauna. May nakakapagsabi na madalang lumabas ang diwatang yun sapagkat ayaw nitong lumaganap ang digmaan sa pagitan ng angkan nito at sa mga gabunan. Dahil kung sakaling makita ng mga gabunan ang kinaroroonan ng diwata, maaaring magkaroon ng malawakang digmaan sa pagitan ng mga engkanto at mga aswang na magdudulot ng malaking pagkasira sa ikalawang mundo ng mga engkanto. Dahil lang sa pag-angkin ng diwatang yun sa anak ng hari ng mga gabunan sa kanlauna. Meron din namang ayaw magsalita sa mga engkanto na nakakasalamuhan niya. Hindi dahil sa takot sila sa mga gabunan, kundi sa antingerong kasangga ng mga ito na nagtatangan pa ng agimat mula sa mga maligno at sa sari-sari pang nilalanga tulad ng tikbalang na mapangwasak sa mga ordinaryong buhay ng tao. Ang mga engkanto namang taliwas sa kanyang presensya ay nangingilag kay Anghel kapag nadarama nila ang presensyang tangan ni Anghel.
ng isang gabi, habang binabagtas niya ang daang itinuro sa kanya ng gabay niyang sinulid, napadpad siya sa isang tahimik na baryo. Nawaring may matiwasay na pamumuhay ang mga tao. Ngunit sa kabila ng katahimikang yun, may nagaganap palang kababalaghan na halos di kayang sukatin ng kamalayan ng isang ordinaryong tao para paniwalaan. Nalaman yun ni Anghel nang makituloy siya sa isang bahay na pagmamay-ari ng isang magsasaka sa baryong yun. Maraming naging katanungan ang may-ari ng tahanan sa kanya para lang umano masiguro na wala siyang masamang pakay dito. Nang malaman ng taong yun na isa siyang manlalakbay na nais lang makituloy, agad din siyang pinagbuksan ng mga ito. Bukal sa loob at masaya naman siyang tinanggap ng mga ito bilang bisita. Nagpakilala rin siya sa mga yon bilang pagrespeto. Pagpasok niya sa tahanan, nagwika sa kanya ang padre de pamilya ng, Saan ba ang tungo mo, Ginoo? At mukhang ginabi ka ata sa iyong paglalakbay. At siya nga pala, kumain ka na ba? Tanong sa kanya ng padre de pamilya ng tahanan. Nang malaman ng pamilyang yun na di pa siya naghahapunan, agad naman siyang hinainan ng mga ito ng nilagang saging. At bagaman ganoon ang naihain sa kanya ng mga ito, taos-puso pa rin siyang nagpasalamat. Siya nga pala, iyo. Huwag mo sanang mamasamain. Subalit, ang salas lang ang pwede mong pagpahingaan. Okupado kasi lahat ng silid dito sa bahay Maliit lang. Uwi ka ng padre di pamilya. Ayos lang ho yun, Manong. Ang mahalaga ho, may matutulugan ako ngayong gabi. Wala akong kaso sa akin yon, Manong. Tugon pa niya dito nang nakangiti. Nang oras na ng tulugan, napasilip siya sa isang silid sa tahanan. Nakita niya mula doon ng panandalian ang isang binatilyo na nakaratay sa papag habang namamaga ang mga paa. Kaya naman agad siyang napatanong ng, Manong, di naman ho sa pag-uusisa Anak niyo pa ba ang binatang yan? Napano ho siya? Tanong niya sa mga ito. Siya ba iho? Oo, anak ko siya. Di ko alam pero may sakit siya. Di magawang matukoy ng mga doktor kung ano Sinasabi nila na cancer daw. Gusto sana namin siyang ipakonsulta sa espesyalista. Subalit salat naman kami sa pera. Kita mo naman sa bahay namin, iho. Kaya kaming buong pamilya at maging siya ay tanggap na ang kahihinatnan niya. Sagot sa kanya ng padre de pamilya. Ngunit nang isasara nito ang pintuan ng silida, may kung anong bagay ang nagtulak kay Anghel para pigilan niyo na. Doon ay nagpaalam siya sa pamilyang yun na kung pwede ba niyang lapitan ang pasyente. Pumayag naman ang mga yun. Sa kanyang paglapit dito, pasimple niyang hinawakan ang pasyente. Nanlaki ang kanyang mga mata at napatingin sa mga magulang ng binata. Sabay wika niya ng, hindi ho cancer ang sakit ng anak niyo. Isa hong kulam ang nakakapit sa inyong anak na nagpapahirap sa kanya. Nang marinig naman ito ng mag-asawa, tinawanan lamang siya ng mga ito. Kulam? Kwento lang ang mga ganong bagay, iha. Sagot sa kanya ng mga ito. Ganun ho ba? Kung hindi ho kayo naniniwala, pwede ho bang hayaan nyo akong patunayan sa inyo ang mga sinasabi ko? Wika niya sa mga ito ng seryoso. At nang sabihin niya yon, nagkatinginan ng mag-asawa. At bago pumayag ito sa kanyang nais, inilapag niya saglit ang baston sa tabi ng pasyente. Sa gagawin mo bang yan ay di mapapadali ang buhay ng anak ko? Tanong ng ginang habang ginagawa niya yun. Magtiwala lang ho kayo at ipinapangako ko ho sa inyo na gagawin ko ang lahat. Mapagaling lamang ang anak nyo.
Matapos niya yung sabihin, humingi siya ng dugo ng isang balansang isda at posporo na mag-asawa. Nang handa na ang lahat ng sangkap na gagamitin niya sa kanyang gagawing panggagamot, inumpisan na niya ito. Umusal muna siya noon ng ilang orasyon na agad niyang inihip sa noo ng pasyente. Nawalan ito ng malay. Ngunit agaran din ang ginawa nitong pagmulat kasabay ng pagsasalita nito na halos bulol-bulol ang pagkakasabi. Nagtaka naman noon ang mag-asawa nang marinig nila ang kanilang anak na nagsasalita habang nanlilisik ang mga mata kasabay ng pagsasabi ng, Iha, anong ginagawa mo? Pipi ang anak ko, pero bakit siya nakakapagsalita? Wika ng padre di pamilya na nagtataka at balak na lumapit sa kanila. Manong, diyan lang ho kayo. Huwag ho kayong lalapit. Mahirap na. Baka sa inyo lumipat ang sumpa ng kulam na to. Wika ni Anghel. Nang marinig nila ang sinabi ni Anghel, di na nila sinubukan pang lumapit. Si Anghel naman noon, nang masigurado niyang nakasanib na ang kaluluwa ng mangkukulam sa biktima. 2 beses siyang nagbitaw ng mga pamakong dasal. Matapos yon, kinuha niya ang dugo ng balansang isda habang ipinapahid sa namamagang paa ng pasyente. Habang ginagawa niya yun, nagsasalita ang pasyente ng, Ano ba yung napahid ko? Yawa mo ako. Ano yan? Yung ama! Wika ng pasyente na pilit na nagsasalita dahil nga sa pipi ito. Napakasensitibo mo naman. Dugo pa lang yan ng isda, umaayaw ka na. Wika ni Anghel sabay kuha ng isang palito ng posporo na isiningit niya sa pagitan ng daliri ng mga paa ng pasyente habang nag-uorasyon. Maya-maya pa ay nagsisisigaw na ang pasyente na waring nasasaktan sa kanyang ginawa. Noy! Itigil mo na yan! Baka mamatay ang anak ko! Singit na wika naman ng mga magulang ng pasyente ni Anghel. Huminahon ho kayo. Di mapapaano ang anak nyo. Kung may masama ho man na mangyayari sa kanya, malaya ho kayong parusahan ako. Tugon naman niya sa mga ito ng seryoso. Habang nag-uusap sila noon, nagulat naman ang mga magulang ng binata nang magsalita ito ng, Akala mo ba? Natitinag ako sa iyo, Tumera! Kahit saktan mo ba ako, mapaulit-ulit! Di mo ako magagawang pasukuhan! Humanda ko mawala lang! Nandito na ang mga kaanak ko! Lahat kayo na nandito sa loob ng bahay ay mamamatay! Kasabay ng binatang ita! Nagawang malaman ang sikreto ng aking iniingatan! Wika ng espiritu ng mangkukulam na nasapi sa binata na di makaalis dahil sa pamakong dasal ni Anghel. Ha? Ako pa ang tinakot mo? Ikaw ang dapat na matakot, demonyo! Dahil isinugo mo lang ang iyong mga kaanak patungo kay kamatayan. Sagot ni Anghel na medyo makulimlim na ang pagmumuka. Nang masabi niya yun, iginapos niya sa dasal ang espiritu ng mangkukulam sa katawan ng binata. Tapos ay sinabihan niya ang mag-asawa at iba pa nitong mga anak na mabuti nang isara ang bawat pinto at bintana at lahat ng butas na maaaring madaanan ng mga nilalang. Ibinilin niya rin sa mga yun na huwag lalapitan ang katawan ng binata hanggat di siya nakakabalik sa loob ng bahay. Pagkalabas niya ng pinto, gumuhit siya ng krus sa pinakaintradang pintuan ng bahay gamit ang baston. Nang nasa labas na siya ng bahay ng pamilyang yun,
Sumambad sa kanya ang tahimik na kapaligiran. Bakit ganito? Alam kong may mali. Pero bakit? Napakaaliwalas ng kapaligiran sa lugar na ito. Wika ni Anghel na pabulong na tila ba naguguluhan. Ngunit maya-maya lang, sumimoy ang hangin at doon niya naramdaman ang kakaibang presensya ng mga aswang. Hanggang sa lumakas na ng lumakas ang hangin na parang magkakaroon na ng bagyo. Ulan na lang ang kulang noon at magkakaroon na ng unos sa lugar. Ngunit habang lumalakas ang hangin, lumalakas at lumalapit din ang presensya ng mga aswang. Makalipas ang ilang saglit, bumungad sa mga mata ni Anghel ang kakaibang anyo ng mga nilalang. Di yun tiktik o wakwak, pero meron ng mga yun ng malalapad na pakpak. Ikaw ba ang antingerong nakikisawsaw sa ginagawa ng aming ina? Bata ka pa pero pakialamero ka na. Uwi ka ng isang nilalang na bumungad kay Anghel sa bakuran ng bahay. Sino kayo? At saang lahi kayo nabibilang? Maaari ko bang malaman? Bago ko kayo ibaon sa hukay. Sagot naman niya dito na may mapanindak na tinig. Di ka lang pala pakialamero. Mayabang ka rin ang tingero. Kami ang lahi ng mga aswang hangin. Ayaw sana naming mangkulo kung di ka lang sana nakialam. Sana hinayaan mo na lang na paslangin namin ang tampalasang anak ng mag-asawa na yan. Masyado siyang mapang-usisa. Alam mo ba na lahat ng ordinaryong taong naninirahan sa lugar na ito ay aming pinapatay? Huwag lamang kaming mapalaya sa lugar na ito. Kaya kung hahadlang ka, mag-isip kang mabuti. Kaya ka naming daragin sa lupa. Kahit na ano pang mutya o agimat ang tinatangan mo. Nakangising wika ng nilalang, pero alam mong galit na naglakad papauna para lumapit kay Anghel. Ganun ba? Tignan natin. Pagkasambit niya noon, hinugot niya ang kanyang tabak. Kasabay ng pag-uusal niya ng mga tigalpo. Pagbato niya ng tigalpo sa isang aswang hangin, iniharang nito ang kanyang malalapad na pakpak. Naagaran din namang pagkalusaw ng tamaan ng tigalpo. Ah! Napasigaw ang nilalang na yun nang unti-unting maupos ang mga pakpak nito. Dahil sa ginawa niya, muling humangin ng malakas. Kasabay ng mga paglalaho ng nilalang sa paligid. Naririnig niya ang tawa ng mga ito habang siya ay pinapaikutan. Hanggang sa ilang sandali, naramdaman niyang may kumalmot sa kanyang mga bisig na kanya namang ikinagulat. Nagdulot yon ng mababaw na sugat kahit na may puder na siya sa katawan. Maya-maya pa, may isa na namang nilalang ang kumalmot sa kanyang likuran. Dahil sa pangyayaring yun, isinukbit niya ang tabak at sa unang pagkakataon, sinubukan niya ang bisa ng sinasabing baston ni Noah. Mabilis niyang tinanggal ang telang nakabalot dito nang gawin niya yun. Biglang humupa ang malakas na hangin. At ang mga nilalang ay bigla na lang natigilan habang nakadapa na sa lupa at gumagapang papaatras habang nagwiwika ng anong klaseng gamit yan?
Napakabigat na pakaramdam! Wika ng mga nilalang na nawalan ng kakayahang makalipad. Di naman na noon sumagot si Anghel, ngunit napangisi siya habang pinagmamasdan ang baston ni Noah. Nang di sinasadyang mailapat niya ang baston sa lupa, bigla na lang tumalilis papalayo ang mga aswang sa di malamang dahilan. Napakamot na lang siya ng ulo noon at muli nang bumalik sa loob ng bahay. Nadat niya na noon ang kanyang pasyente na kasalukuyan pa rin na nakasanib ang mangkukulam. Pagpasok niya sa silida habang bitbit ang baston, umakto ng kakaiba ang nakasanib na mangkukulam. Nagsisisigaw ito na tila ba nakakita ng di inaasahang nilalang. Nawalan ko! Huwag kayo ito! Huwag mo akong mawalan! Pangako! Nalimamayag ko lang! Latanda! Pagmamakaawang wika ng nakasanib na putol-putol. Ngunit di nagpadala si Anghel sa pagmamakaawa nito. Bumulong siya ng orasyon na inihip niya sa kanyang palad, sabay dampi sa namamagang paa ng pasyente. Matapos niya yung gawin, nagwika siya ng, "Pasensya na, ngunit walang puwang sa mundo ang mga kagaya niyong mapagsamantala sa kapangyarihan para pumatay ng mga inosenteng tao." Habang nagsasalita siya noon, nagsisisigaw naman ang nilalang sa katawan ng binata. At dahil sa nakikita niyang nahihirapan na ang katawan ng binata, dahil sa pagwawala ng sapi dito, ipinatong niya sa dibdib ng binata ang baston. Nang gawin niya ito, bigla na lang tumigil sa pagwawala ang sapi. Dahil doon ay tinanggal niya na ang baston na nakapatong dito. At muling bumulong ng orasyon na inihip niya sa bunbunan ng pasyente. Sabay sabi niya ng, "Balik!" Salita niya na nagpagising sa binata.